Oras, ganap ng 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Samantala, darito po ang ating mga headlines ngayong umaga. Cooperative Development Authority nakatutok sa pagtupad sa utos ng Pangulong Marcos na palakasin ang kooperatiba ng mga magsasaka. Consumer Marketing Producers and Logistics Cooperative Cluster patuloy sa paglago. Kabuang bilang ng mga kasapi mahigit 4 na milyon na. Batangas Egg Producers Cooperative nagpakilala ng bagong produktong gawa sa itlog. CDA Education and Advocacy Cooperatives Cluster plano magtatag ng Cooperative Academy sa bansa. Health Service Cooperative isinusulong na gawing isang special type of federation kasama ng Water at Funeral Service Cooperative. Bye-bye Dairy Cooperative, problemado sa mga naantanang feeding program ng DepEd at DSWD. At mga dati o retirado ng magninyog, maaari pang makinabang sa Coco Levy Fund. At ngayon sa detalye, nakatutok ang Cooperative Development Authority sa pagtupad sa atas ng Pangulo na palakasin ng mga kooperatiba na magsasaka o farmers cooperative sa bansa. Sa panayam ng Coop Virtual Radio TV Station kay CDA Deputy Administrator Ray Elivazo, sinabi nito na kapag naging mas matatag ang samahan ng mga kooperatiba ng mga magsasaka, bukod sa maaari nilang isama ang mga magsasakang hindi pa miyembro ng kooperatiba, mapapalawak din ito ang mga lupaing magbibigay ng malaking ani sa palay, mais at iba pang produktong pangsakahan. Anya, magdudulot ng malakas na value chain ang hakbang ito ng pamalang Marcos dahil tataas ang produksyon ng mga magsasaka na magbibigay naman sa kanila ng mas malaking kita. Dahil nga po, nagsasama-sama na sila at nagkakaroon sila ng makinarya, nagkakaroon sila ng iba't ibang kagamitang pansakahan na ang magmamaneho yung kanilang sariling kooperatiba. So hindi kanya-kanyang laban po ito, kundi pinapalawak natin sa pamamagitan ng kooperatiba yung pwedeng magawa ng magsasaka. Sinabi pa ni Elivazo na bukod sa pagtaas ng kanilang ani at kita, magkakaroon pa ng pagkakataon ng mga magsasaka na makakasama sa mga pagpaplano, lalo na sa pagmamarket ng kanilang produkto na siyang nagpapaganda ng kita at nagbibigay ng maayos na kabuhayan. Yung food security ng ating bansa, mas napamangangalagaan ng ating mga magsasaka. Dahil una, meron silang organisasyon sa pamamagitan ng kooperatiba. Pangalawa, meron silang mga makinarya. Pangatlo, nakaka-access sila sa mga kapital na kinakailangan nila. Ang tinig ni CDA Deputy Administrator Ray Elivazo sa panayam ng Coop Virtual Radio TV Station. Patuloy naman sa pagdami ang bilang ng mga kooperatiba sa bansa na napapaloob sa kung tawagin ay CMPL Cluster o ang Consumer Marketing Producers and Logistics Cooperative Cluster sa bansa. Ang Assistant Secretary Pendaton Desimban, head ng CMPL Cooperative Cluster ng CDA, nitong Disyembre ng taong 2022, umabot na sa 5,709 ang mga rehistradong kooperatiba na aktibo hanggang sa kasalukuyan. Binubuo ito ng 4,412,633 individual na nakikinabang naman sa kanilang kooperatiba mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Desimban, mula sa bilang na ito, 80% dito ay binubuo ng mga maliliit o mahihirap na kooperatiba o micro-small cooperatives. Dahil dyan nakatutok ngayon ng CMPL sa mga ito upang magkaroon ng koordinasyon at pagtutulungan ang lahat ng uri ng kooperatiba na nandirito. Sa Batare, nakatakda naman sila magsagawa ng ikalawang CMPL Cooperative National Summit sa Tacloban City at Palo sa Leyte sa ngayong darating na September 7, 8, and 9 na may temang Purging of Networks Towards Strong CMPL Cooperatives. Ani Asik Penny, dito ay pag-uusapan ng mga suliranin at iba pang usapin ng CMPL upang magkaroon ng magandang ugnayan at pagtutulungan sa bawat isa. Gagawin namin sa unang araw na magkakaroon ng plenary session, then meron din pong trade fair para doon sa mga produkto ng mga kooperatiba sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na pwede nilang i-display doon sa trade fair mismo, doon sa venue ng summit, no? At nang sa ganon ay ma-introduce nila yung products nila, magkaroon sila ng network, produkto ng Mindanao, mapa-introduce sa Luzon, ganon din sa Luzon, sa Visayas at saka sa Mindanao. Ang tinig ni Assistant Secretary Pendaton Desimban, Cluster Head ng CMPL sa Cooperative Development Authority.
Dahil naman sa mahal na production cost sa kalakalan ng itlog, patuloy ang mga egg producers sa paghahanap ng mga bagong inobasyon upang dumami at mapahaba ang buhay nito o ang tinatawag na shelf life. Sa panayam ng Co-op Virtual Radio TV kay Director Cecil Vertusio ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEBCO, liban sa mga fresh egg na palaging apektado ng pabago-bagong presyo sa merkado, umisip ng ibang paraan ng kanilang kooperatiba kung paano na sa kabila ng mababang farm gate price nito ay magkaroon naman ng pagkakataong kumita ang mga egg farmers. Meron po tayong mga ready-to-eat products Apo. na ginagawa po ng kooperatiba para mag-extend ng shelf life at maging accessible ang itlog sa mga consumers. Ito po ay nagawa ng ating kooperatiba noong 2017. Over the past almost 6 years, ay marami pa pong innovation. And recently, Ang tinig ni Director Cecil Vertusio, sa pamamagitan nito ay tatagal ang buhay ng itlog o shelf life at maaaring mabili ng mga consumers sa lahat ng pagkakataon. Inaasahan na dahil dito ay mawawala na rin sa merkado ang mga frozen eggs. Sa nakalipas na ilang taon, nakagawa din ng BEBCO Kooperatiba ng kung tawagin nila ay Egg Delight na kinapapalooban naman ng iba't ibang pinulbos na itlog habang nasa gitna ng pagkasayang ang mga ito sa merkado ng mga nagdaang pandemya. ito pong egg powder, ang una po naming ka-partner noong 2018 ay ito po yung height na napakarami po natin mga itlog na nasasayang. Kasama po ang Department of Science and Technology at saka ang UP Diliman. Nakagawa po tayo ng research and development to utilize eggs para maging functional egg powder. And over the years, Ang tinig pa rin ni BEBCO Director Cecil Vertusio. Umaasa naman ito na sa pamamagitan ng inobasyong ito ay magiging mura, madaling mabili ang itlog at nang sa gayon ay hindi malugyan ng malaki ang mga egg producers sa bansa. Balak naman ng Cooperative Development Authority na magtayo ng isang cooperative academy sa bansa. Sa panayam ng Co-op Virtual Radio TV kay Cooperative Development Authority Assistant Secretary Abdul Salam Gionumla, Head ng Education, Advocacy and Union of Cooperatives Cluster, malaki man ang posibilidad na magkaroon ng kahit na tig-isang cooperative academy sa bansa, partikular sa Luzon, Visayas at Mindanao, dahil ilang bansa na sa Asia ang meron nitong akademya na sadyang nakalaan lamang sa kursong kooperatiba. Hindi na rin umano magiging mahirap ang suporta sa mga mababatas dahil maging sa Senador Sherin Gatchalian ay pabor din sa pagkakaroon ng Cooperative Academy. Isa sa mission ng aming cluster ay to establish cooperative academy. Wow. Alam mo kung maipon lang itong CET funding, there is no farm. It is very possible that we can establish itong cooperative academy, one in Luzon, one in Visayas, and one in Mindanao. Like sa other Asian countries na meron silang mga eskwelahan intended for cooperative. Ang tinig ni ASEC Sam. Sa kasalukuyan, ang educational cluster ng CDA sa pamuno ni ASEC ay patuloy sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga state universities and colleges. ASEC. 2 months ago, we have exploratory talk with the CHED Apo. kasi mag-clearance kami sa CHED. So, okay naman, very supportive ang CHED. Pero ang response nila, after 1 week, nag-response sila na we have to ask the concerned state universities and colleges kung anong curriculum ang gagamitin. Ang tinig pa rin ni Assistant Secretary Abdul Salam. Sa kabilang dako, handa naman ang education cluster na sakaling mga ilangan ng proposed curriculum ang Commission on Higher Education. Ayon kay Ms. Sally Triñanes, Supervising Cooperative Development Specialist ng CDA, bumuo na sila ng technical working group na siyang magsasagawa ng pagsasaliksik at draft ng proposed curriculum dahil hinahanapan na sila ng Commission on Higher Education ng curriculum na kanilang gagamitin sakaling ibaba na nila ang kurso sa mga state universities and colleges. Yes, since we are partnering po with the SUCs, baka po kasi tanungin tayo, meron ba kayong proposal na kung gusto nga namin mag-offer ng operative course or ng SAP ng paano ba naman mga subjects ang pwede namin ibigay, ay gusto po natin na meron din ibibigay yung cluster. Ang tinig ni Ms. Sally Triñanes, Supervising Cooperative Development ng Specialist ng CDA.
At yan ang kalipunan ng ating mga balitang co-op ngayong araw na ito ng Martes, ika-22 sa buwan ng Agosto 2023.